Nakakarinig ka ng mga kanta na ganyan na parang preaching na, no? It's a good song. Uh, sabi ko nga, yan ang mga kanta, no, na gusto kong maririnig ko lagi personally at may parinig din sa inyo. No? Gusto ko yung mga narrative, gusto ko yung may sinasabi. Hindi lamang dala ng tempo, hindi lamang dala ng mga instrumento, but yung message per se ay talagang pwede magpalakas sa atin. And salamat sa Panginoon, no, na tayo rito, simbahan po natin, ay hindi po tayo rito nagsasanay ng mga nakasanayan ng mga grupo sapagkat Baptist ka, ganito, ganyan. Hindi yan ang ugali. Parang ganun ba? Hindi yan yung what do you call this? Kaugalian ng Baptist. Hindi po tayo sumusunod sa ganun. That's creed, kapatid. At hindi po tayo, this is a church. This is not a civic organization or fraternity or a club. This is a church. Now, everything that we do here is based on the Word of God. Okay? At alam niyo, iniisip ko nung araw, kasi ang mga Baptist ay may sariling pamamaraan sa pananamit, you know. Naunawaan niyo po ba yun na ang Baptist, yung mga old-time Baptist, yung mga talagang, yun yung nakagisnan ko mga kapatid. Pagka ikaw ay nakapantalon, ay mukhang hindi ka ligtas sa babae. Sa babae. But you know, ang nangyari tuloy doon, naging parang batas na po yun ng Baptist. Instead na maging bunga ng pagbabago. Bunga ng bagong pagkatao. So, kaya sabi ko, hindi po tayo dito sumusunod sa rules kasi if you're following the rules, you are motivated by the fear of men, not by the fear of God. So kaya po tayo dito nagbibihis ng ganito sapagkat mahal natin ang Panginoon. We wear our best para sa Panginoon. Hindi natin sinusuot yan sapagkat yan ang kasuotan ng mga Baptist. No? See? Kaya yun ho ang inilalagay natin sa isang tabi. At unti-unti ko po na yan ay pinapamulat po sa inyo. So, tonight, yan po ang gusto kong talakayin po sa inyo. It's about the new man versus the natural man. Okay? At dapat po nating maunawaan ng mabuti ang ating bagong kalagayan kay Kristo. You know, sabi ko nga, habang tinitignan ko po ito, habang inaaral ko po ito, sabi ko, wow, para bang ang layo pa ng takbuhin ng Kristiyanong buhay natin. Napakagrabe pa, bagamat medyo mababaw, pero parang ang layo pa ng dapat nating maunawaan sa Kristiyanong buhay. As I see it, hindi lamang po sa simbahan natin, kundi sa napakaraming Baptist group. No? Ang daming grupo ng Baptist ngayon. See? Kaya, I don't know if they really understand the Christian life. When you say the Christian life, it is the new man. It's the new life. See? Kaya mahalaga po na maunawaan po natin ito. Minsan, marami nga, tumandaan na lamang, kasama na po yung mga pastors doon, tumandaan na lamang na hindi natin natalakay yung bagay na ito na tinatalakay natin dito about the new man. Yeah? So, honestly, kapatid, no? Naka-attend ako sa napakaraming simbahan outside the country and even inside the country, dito sa bansa natin. And sabi ko, napaka bihira na marinig natin. Not just bihira, mga kapatid. In fact, dito sinisimulan ko mga series of studies, mga kapatid, series of messages sa atin, ay dito ko palang naririnig to sa atin. Dito ko pa lamang ito nadadala po sa inyo. Alam niyo kung paano ko na-motivate nito,
Nung nagsisimula po ako na pumunta-punta sa Ramos, nagsisimula ako na para ako nagsisimula ng bagong mission, ng bagong simbahan. Kasi nag-iisip ako lagi ng bagong mensahe, kung anong dadaling ko, paano lalago yung mga bagong believers doon. Kasi, now you understand, karamihan po kasi na mga Kristiyano ay, katulad sinabi ko po sa inyo, nagiging sinusundan na lamang nila ang isang Kristiyano na nasa loob na ng simbahan, na hindi nila alam kung ano yung bang sinusundan nila yun, ay tama ba talagang pattern yun sa buhay ng isang Kristiyano. See, kaya magugulat ka na lamang mga kapatid, pag dumating na po yung problema sa isang Kristiyano, doon lalabas uli yung kanyang natural na pag-uugali. So that's why, ano ba talaga yung buhay Kristiyano? Yan dapat maunawaan natin na mabuti. Kaya sabi ko sa inyo, yung theme na ito, napakalaki. Nung Friday, nag-uusap kami ni Pastor RJ. Sabi niya, tinitignan ko itong mga bata. Kasi ngayon may ongoing na balikatan, junior balikatan ngayon sa Baguio, mga kapatid. Sabi ni Pastor RJ, may mahigit 80 sila na mga bata. Mahigit 80 na tinuturuan. Sabi ko, wow. At alam naman natin si Pastor RJ, kalalabas lang sa hospital. Sabi niya, actually sir, masakit pa yung sikmura ko. Pero kinakailangan ko magsalita rito sa mga bata na ito. Sabi ko, wow. What a great life, Christian life. Sino ang nakakakita nito, mga kapatid? Sino ang nakakakita sa mga bagay na ito? Kaya dapat maunawaan natin, makita natin ang mga bagay na dapat maunawaan natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Okay? All right. Let us all stand, please, and turn your Bibles. In the book of Colossians, we will start from the book of Colossians. The book of Colossians, chapter 2, Colossians. Yeah, I'm right, chapter 1. Chapter 1, beginning from verse number 12. Down to verse number 13. Nung kausap ko yung mga staff, nung nandoon kami sa Ramos, kamakailan lamang, ay sinasabi ko sa kanila lagi pa nag-aaral ng Bible, ang unang titignan nyo lagi kung anong libro yan, and then sino nagsasalita dyan, at dapat makuha mo yung mind na nagsasalita by knowing Him, who He is. Kasi kung ano yung standing niya sa harapan ng Panginoon, ano yung kalagayan niya sa harapan ng Panginoon bilang isang Kristiyano, madali mong mauunawaan yung kanyang sinasabi. Okay? So again, this is the Apostle Paul, mga kapatid. This is a letter to the church at Colossae. Okay? And itong verse number 12, babasahin po natin. Here's what the Bible says. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. That's good words. Okay? Who hath what? Delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Okay? From the power of darkness and translated us to saan? The kingdom. Into the kingdom of His dear Son. In other words, from the power of darkness to the power of the Lord Jesus Christ. You see? So, yan ang mga bagay na dapat makikita natin sa buhay natin, mga kapatid, bilang isang Kristiyano. Okay? Tayo po muna isang daling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin at sa mga talata pa na babasahin pa po namin. Please, O God, help us to understand this message. Hindi po namin mauunawaan ang aming kalagayan hanggat hindi po namin naunawaan ang mga katibayan na nasa salita niyo po, Panginoon, na kung sino na kami sa inyong harapan, sa inyong kamay, sa inyong kapangyarihan, O Diyos.
Salamat sa ginawa niyo po sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito, please. In Jesus' name, Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, this message is very simple, mga kapatid. Okay? Now, dito sa talata na sinulat ni Paul, in fact, halos sa lahat ng mga sulat ni Paul, ipinapakita niya ang kalagayan natin as a new or as a born again. Okay? And of course, starts from a new birth. It starts from a new birth. Okay? Now, napakahalaga. And by the way, is everybody ready na? All right, everybody, look at this way. Lahat po ito ay nagsimula sa new birth. Okay? Nagsimula po ito sa bagong kapanganakan. At ang bagong kapanganakan, if you don't understand or if you are not aware of this, okay, this is miracle of God in our life. Okay? Nauunawaan niyo ba na lahat po tayo ay nakaranas ng miracle ng Panginoon? Don't miss this. Don't miss this. Okay? Mga kapatid, kapag matagal na po tayong Kristiyano, huwag tayong mag-assume na parang alam na po natin. Hindi magkakaroon ng bago. At the end of this message, makikita nyo na kinakailangan, mauunawaan natin kung saan tayo dapat mag-form ng habit. You see? So, whether you admit it or not, unaware or aware, kapatid, conscious or unconscious, you are forming a habit. You can form a habit unconsciously or you can form a habit consciously. Okay? Naunawaan niyo po? So, importante po ito. Lahat po ito, every time nagdadala ako ng mensahe, lagi ko pong nararamdaman na ako po'y tungkulin ko ito na sabihin sa inyo. Okay? So, this is very important. Lalong-lalo na sa kayong mga lumalaki rito, okay? Katulad sa inyo, sabi ko nga, napakadelikado kayo. Kasi ang nasa isip lamang ninyo, hindi ako katulad ng mga nasa mundo na naninigarilyo, umiinom ng alak. So hindi nyo nalaman ang na-form sa inyo at ang ikinabubuhay ninyo ay hindi yung righteousness ng Diyos, kundi yung inyong self-righteousness. Nakuha niyo yun? So nandun kayo nakabatay ngayon. Because meron na, hindi naman ako naninigarilyo, hindi ako umiinom. So all right ako. Okay? All right ako. Ang hindi nyo alam, ang na-form sa inyo na habit is your mula sa self-righteousness. So, again, the first thing na dapat yung maunawaan dito is this. Nakatanggap kayo ng miracle mula sa Panginoon. What is that miracle, mga kapatid? Yung miracle na yan yung ipinanganakan na muli. Yan yung pagiging born again natin. You know, akala natin, ang mga naririnig lamang natin na born again, yung hindi Baptist. Baptist ang dapat merong maliwanag na presentation ng pagiging born again. And that is a miracle. Kaya sinabing miracle, mga kapatid, I don't know if you can still remember this. Okay? Pag sinabing miracle, walang touch ang tao dyan. Walang kakayanan ang tao dyan. Alam niyo kung bakit? Because this is really a miracle na magkakaroon ng bagong tao dyan sa katawan mo. That is really an unbelievable thing. Magkakaroon ng tao, maglalagay ng bago dyan. Alright? Maglalagay ng bago dyan. Now, alam niyo po ba mga kapatid kung sa anong klaseng level ito? Alright, dadaling ko kayo mga kapatid sa Genesis, sa the book of creation in chapter 1, right? In the book of Genesis, chapter 1. Alright? Tignan nyo, kaya ko sinasabi ito sa inyo mga kapatid, ini-emphasize ko ng mabuti because only God can do this. No one can do this. No one. No one. Walang creation dito sa ibabaw ng mundong ito, kapatid, na pwedeng makagawa nito. Now look in verse number 3. Okay? And God said, let there be light. Kasi nung una, as you see, mga kapatid, the Bible says God created the heaven and the earth, di ba? And the earth was without form.
There was darkness. Okay? Now, kailangan po dito mga kapatid ng liwanag. Now, do you understand na ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, let there be light. Sa gitna ng kadiliman ay nagkaroon mga kapatid ng liwanag. Walang liwanag eh. Nung sinabi ng Panginoon, let there be light, nagkaroon ng light. Saan ang galing yung light? Wala. Walang pinanggalingan. Simple nagkaroon ng liwanag. Hindi unti-unting lumiwanag. Nagkaroon ng liwanag. Do you understand that? Hindi unti-unti na lumiliwanag yung kadiliman. Alam niyo mga kapatid, pag nanatili ka sa dilim at nandiyan ka na matagal, unti-unti parang lumiliwanag. Hindi po ganun ang nangyari. Sabi ng Diyos, let there be light. And there was light. And not only that, ang sabi ng Biblia sa verse number 6, let there be a firmament in the midst of the waters and let it divide the waters from the waters. Nagkaroon ng firmament. You see that? Now, do you understand, kapatid, na itong level na ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, nung tayo ay na-born again. In our old nature, kapatid, our old nature was not renovated but replaced. It wasn't repaired. Our old nature was not repaired, but replaced. Did you get that? And when God said magkaroon ng bagong buhay dyan, magkaroon ng bagong tao dyan, you think it's impossible. Sabi ko nga sa inyo, dalhin nyo doon sa level ng creation. Imposible ba na ang Diyos, ano sinabi niya, let there be light, na magkaroon ng liwanag? Bakit nagkaroon ng liwanag? Now, nung sinabi ng Panginoon, magkaroon ng bagong tao sa iyong katawan, imposible ba? You think God can do that? You see, now when God said, you will love this, let there be a new man in you, the natural man stopped. That's the end of the natural man. Meron ng new man dyan. Pero kapatid, ang problema lang, kaya minsan hindi natin ma-recognize yun, it's because ang ating kaisipan ay nakapattern sa natural man. You see? Now, but listen, nung nandiyan na po yung new man, nandiyan na po yung bagong buhay, yung bagong tao, it's all new. All right. Please, give me the passage, 2 Corinthians chapter 5. Kasi hindi na tayo magbuklat, alam niyo naman yan. Marami na kayong tanda dyan. Pero buklatan niyo pa rin for the sake of marking, kapatid. Okay? Kasi gusto ko yung minamarkahan niyo yung Bible ninyo eh. Okay? Hindi kayo malulugi, mga kapatid, kung madumihan yung Bible ninyo or mamarkahan niyo yan. Maraming kulay yan. Okay? 2 Corinthians chapter 5, verse number 17. Okay? Here's what the Bible says. Therefore, if any man, what? Be in Christ. He is a what? It's a declaration. Did you get that? It's a declaration. Hindi tayo magiging, kundi naging. If any man be in Christ, if you are in Christ, you are no longer the natural man, but you are a new man. Did you get that? Dapat, I'm trying to, mga kapatid, condition your mind. I'm trying to move your mind doon sa bago nating pagkatao. Yan ho ang ginagawa ko po rito every time na pupunta ako dito sa pulpit, every time na magtuturo po ako sa inyo, kapatid, yan ang gusto ko nang mailagay sa inyong mga minds, mga kapatid, na tayo ngayon ay bagong nilalang na. And notice what the Bible says. Ito sabi ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, he is a what? New creature. And then, the Bible says, old things, bilugan niyo yung old. Because the old things was referring to the old sinful man. Okay? The natural man. All right. Maliwanag. And then the Bible says, old things are what? Past.
in a past tense. Yung salitang past, may ed. Maliwanag? Now, do you believe that? Kapatid, listen now. Ang problema natin, nagbabasa lang tayo ng Bible, pero dapat itanong natin sa sarili natin, naniniwala ba ako rito? This is already a declaration, kapatid, ng isang bagong nilalang. Sinasabi ni Paul, naranasan ito ni Paul. Nang sabi ni Paul, all things are passed away. Walang sinasabi ni Paul, si Paul na dito na, depende. Depende. Wala eh. So kaya minsan kasi, naglalagay kagad tayo ng negative. Sa halip na sundin natin yung salita ng Diyos, yung declaration positively. Wala man you may now. All things are passed away. All things. It's in the plural form. Are passed away. And notice what the Bible says here. All things are what? All things are what? Become. Not just some things become new, but all. Now, study carefully the context. Saan mo, tingnan natin, alright? Saan mo ngayon kukunin yung salitang all? Saan mo ituturo, i-refer? Na sinabi ng Biblia, all things are passed away. Behold, all things are become new. Saan mo ituturo yung all na yun? Saan mo i-refer yun, mga kapatid? Hindi ba doon sa old? Because the old things become new. Pero ngayon, hindi sinabi rito na old things are passed away and old things become new. No, all things. Ano yung old things? Saan naka-refer po ito? Doon sa old. So, maaari hindi man binanggit ng mga kapatid yung old or all, pero binanggit yung old because the old is referring to the natural man, to the old you. But this time, sinabi, lahat ng patungkol doon sa natural man, all become now what? New. Oh. Nasundan niyo yun, mga kapatid? Now, sasabihin natin, Pastor, meron pa hong hindi nababago sa atin. It's not about your position, it's about your pattern. It is about your behavior. Yung behavior niyo, mga kapatid. Now, let's try to take a look, kapatid. Another passage in the book of Romans chapter 8. Binabanggit ko na po ito sa inyo, mga kapatid. Romans chapter 8. Look in verse number 29. Para maging maliwanag sa atin. Okay? Now, lahat ng binabasa natin ngayon, okay, ay letter ni Apostle Paul. You see, binasa natin yung letter ni Apostle Paul sa Genesis. No, except the book of Genesis. Aba, maraming nagulat. Kailangan mo may letter si Paul sa Old Testament. All right. Now, so sabi ni Paul sa verse number 29 to the Romans, for whom he did what? Foreknow. He also did what? Predestinate. To be what? Conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among brethren. Okay? Now, notice carefully here, mga kapatid, kung anong nangyayari rito. I hope malusundan niyo po ako ng mabuti rito. So, the starting point of conformity, there is a conformity here. Now, ang sabi ni Paul, dapat ma-conform tayo sa image ng kanyang anak. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Doon ang conformation natin. But the starting point of conformity is not your behavior, but your nature. See?
Eh kung may bago na tayong nature, yun lamang po ang may karapatan, mga kapatid, na makonform tayo sa image ng Panginoon. Hindi tayo kinoconform ng Panginoon mula sa old sinful nature natin, kundi sa new nature natin. That's why we became the partaker of the divine nature of God. There is no chance, kapatid, na tayo makonform sa image ng Panginoon unless na tayo ay maborn again. So you understand that? Kapatid, listen. Now, naunawaan nyo na saan nagsimula, saan nanggaling ang butterfly? Sa caterpillar. Di ba? At mula po doon, nung nawala na yung caterpillar, tapos na yun. That's the old one. You see? Pero pagdating na dito, kapatid, sa butterfly, hindi na pwedeng bumalik ang butterfly sa caterpillar. Now, in this image of conformity, kapatid, makikita nyo rito sa conformity, na meron pong naka-level. Ang tawag natin sa Tagalog, nauugma. Nauugma. Ang isang diesel engine ay hindi pwedeng patakbuhin ng gas engine or gasoline. No, hindi po pwede. Bakit? Mali ang design. Now, do you understand, kapatid, na tayo bilang isang Kristiyano, kapatid, ang magpapatakbo na sa atin ay ang Spirit ng Diyos, ang bilang isang bagong nilalang. Hindi na po tayo patatakbuhin ng old sinful nature or ng natural man nor ang natural man ay patatakbuhin ng Holy Spirit. No. Here's the thing. Here's the thing. Hindi yung sinful, makasalanang tao, magpapasakop sa Banal na Espiritu. Are you familiar with the phrase, kapatid, with the verse that says, but the natural man cannot understand the things of God? Okay? The natural man, referring to the old man, cannot understand the natural man. How can he be motivated by the things of God, by the Word of God, if he cannot discern what is right and what is wrong? Kung hindi niya maunawaan ang salita ng Diyos, paano siya patatakbuhin ang salita ng Diyos? Kaya nga, kapatid, ang new man madaling patakbuhin. Kaya ang tanong ko ngayon sa inyo, kapatid, bakit may kahirapan tayo na patakbuhin ang salita ng Diyos? This is not, I'm not coming here with arrogance, mga kapatid, but with humility, with a lowly heart. Please, be sure of your salvation. Bakit parang ang hirap nating patakbuhin ng salita ng Diyos? Bakit sa buhay natin bilang isang Kristiyano, parang ang hirap nating tanggapin yung command ng Panginoon? You see, bakit yung pagmamahal ng Diyos ay hindi pa mapunta sa atin? Bakit hindi pa natin maramdaman yun? Now, simple, sabi ng Biblia, the natural man cannot understand the things of God. Because they are spiritually discerned. They have problem with spiritual. You see, hindi po kasi pwedeng mangyari na yung diesel engine ay patatakbuhin ng gasoline. Pagka yun ay nangyari, mga kapatid, isang ikot lang noon, sasabihin ko sa inyo, sira ang makina. That's why we have frustration in our Christian life. Pinipilit natin, kapatid, na yung natural man ay patakbuhin ng salita ng Diyos. Let me ask you a question. Do you feel, is there any hungering and thirsting in your Christian life for the Word of God? Because this is from the very mouth of the Lord Jesus Christ. Anong sabi ng Biblia, kapatid?
Ano sabi ng Panginoon? Man shall not live by bread alone, but by every what? Now, do you think this is true to everybody? No. No. Sasabihin ko sa inyo ngayon, mayroong mga nagkukumpare, ito ang problema natin. Bagong nilalang tayo, bagong buhay tayo, kinukumpare natin ang buhay natin sa hindi nilalang. O walang bagong pagkatao. Hindi born again, in other words. Okay? Now, pag nakita mo yung tao, bakit yun naman mga taong yan? Wala naman silang Bible, pero mayaman naman. May malaking bahay naman sila. May sasakyan naman sila. It's so sad nga, kapatid eh. Na yung aasahan mo, for example, sa isang pastor, naaasahan mo na wala na sana siyang desire na sa mga karangyaan ng mundong ito, you see? Pero makikita nyo kung paano niya minomotivate ang kanyang family patungkol sa karangyaan ng mundo. Na parang ayaw pang maiwanan. Dapat ang anak ko ay well-educated ng mundo. Dapat ay meron siyang tinapos dito. Kaya pag nagpapakilala sa mundo, pagka sila ay naging preacher na, ako nga pala si Reverend Doctor. Grabe sa title. Alam niyo kung bakit? Kinukuha natin yung title ng mundo na hindi na ho para sa atin. Title ng mundo yon. Hindi na ho yan para sa bagong nilalang. Mas magandang tawagin, kapatid. Kapatid, you understand? Kapag ka tayo nagkakapera, halimbawa, isa sa atin dito mga kapatid ay swertehin. Pastor, naniniwala ba kayo sa swerte? Sa kwentong ito. Halimbawa, isa sa inyo rito swertehin. Bakit, Pastor, swertehin? Eh kung tumama ka sa loto, tignan mo tignan mo sa wallet mo, yung ticket. Tignan mo. Anong dulo ng number? Tignan mo, baka swertin ka eh. Iba sa inyo, tumama na sa wedding eh. Pero salamat na nagbigay kayo ng tithes. But anyways, listen, pag nasaan na saya ninyo? Pag nagtumama kayo ng magkano ba ngayon ang mga sa loto? Ilang milyon? May mga 100 million ba? May mga ganon? Wala naman. Mga 60 million, mga 50 million, or mga ilang millions. Ilan yung huling tingin mo? 160? 160 million. Ano yun? Highball or grand prize? Grand prize. Ano yung huling taya mo, attorney, sa grand prize? Ba yun? Oh, yeah. But anyways. Mga 150 million. And just imagine, isang araw, boom! Na-search mo na, Brother Al? Ngayon, grand prize? 45 million. Mababa ngayon, mga kapatid. Huwag muna kayong tumaya. Hintayin natin. Meron bang mas mataas dyan, Jed? Meron bang mas mataas? Waiting eh. Sa Australia yata yung tinitignan mo eh. Alright, now listen to me now. Here's the thing. Paano pag tumama ka? Grabe yung sigaw mo. Pero nauunawaan niyo ba, kapatid? Wow, mayroon akong 45 million. Kung sa Amerika, kung sa Australia, ilan, Jed? Nahihirapan si Jed. But anyways, tinitext niya si Presidente. But you understand, mga kapatid? Sisigaw ko, wow, I got 50 million, 45 million. Wow, hindi ka nagpapalata, pero, yeah. Wala pang nanalo ng milyones, mga kapatid, sa loto. Na sinabi mo lamang na, alam mo, tumama ako sa loto. Hallelujah. Walang ganon. Kundi ano sasabihin mo, wow! I can't believe it. Wow! Pwede na akong pumunta ng Amerika. Pwede na akong pumunta ng China. Pwede na akong pumunta ng Vietnam. Pwede na akong pumunta. But do you understand? If you are born again right now, alam mo kung saan ka tumama? Hindi ka, kapatid, tumama ng trip to Hong Kong or trip to China, trip to America, trip to New Jerusalem.
Not the Jerusalem right now, but trip to New Jerusalem. Pero gaano tayo ka-excited sa bagay na yan? Sina, gaano tayo ka-excited tungkol sa bagay na yan? Nawawala na sana yung sa human. Because everything we understand. If you know the Bible, if you know your position, kapatid, yung position natin ay hindi lang tayo hanggang lupa. You try to read the book of 1 Corinthians, nang sabi ng Biblia, na kung sa mundong ito, dito lamang tayo aasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao, tayo na ang miserable. We are of most men miserable. Sabi ni Paul. Bakit? Akalain mo may Kristo ka, ang pagiging Kristiyano mo ay hanggang lupa lamang. Kaya hindi tayo magtitiis hanggang wakas para manahin ang lupa. Hindi po tayo ganoon, kapatid. You see, now hindi po tayo Jehovah's false witnesses. We are the true witnesses of the Jehovah. All right? Now, we have the assurance that one day we'll see heaven. That's the new man. Now, ang tanong ko lamang, gaano mo pinaniniwalaan ito? Alam nyo kung anong nagbabother sa'yo? Yung tinitignan mo yung tao na hindi naman sila Christian and you're trying to compare yourselves to them. And the sad thing is, you are following their pattern in life. See? Kaya meron tayong, pag nakita natin, uy, mabuti pa sila, may mga trip sila. Mabuti pa sila, may mga ganyan-ganyan sila. Nakakalabas-labas sila. Ako, nabuburo na ako sa bahay na ito. Buisit na ako rito. Diba? See, dapat kapatid, iba na ang desire natin. Because the Bible is very clear, all things. And look at this. I don't know how you are excited tungkol sa bagay na ito. Sa binasa po natin kanina. Let's go back to the book of Colossians. Chapter 1. How true is this? Gaano katotoo ito mga kapatid sa buhay po natin? Ang sabi ni Paul, giving thanks. To what? Unto the Father which hath made us what? Meet to be? Oh, why? Na-meet natin kapatid, yung level, but do you understand that? Na hindi naman ho tayo ang may gawa nito. Kasi hindi ho pwedeng magtagpo ang natural tsaka new man. It's always versus. It's always against itself. Against one another. No. It is always against one another. Hindi po pwede silang magkasundo, kapatid. You see, kung hindi po sila fit sa isa't isa. You see, kaya ang sabi ngayon ni Paul, what made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Partakers of the inheritance of the saints in light. Kaya sabi ni Paul, who hath delivered us from the power of darkness. So imagine na ang isang bagong nilalang kapatid, there's no darkness in him. Ang problema lamang po natin kaya laging nasa kadiliman is this. Hindi natin nalalaman ang ating kalagayan, ang ating position sa Panginoon. Ang lagi nating nasa isip is natural man pa rin. Akalain mo na unawaan niyo po ba mga kapatid na yung born again ay namumuhay ng natural life? I don't know. Mukhang hindi nyo nakuha yun. Born again, the new man, you are already a new man. Hindi ka magiging new man, kundi new man ka na. Anong meron sa new man? New righteousness. New life. New beginning. See that? Yan ho yung buhay ng isang born again. Yan ho ang buhay ng bagong nilalang. Pero ang tanong ko kapatid, saan nakabata yung ating buhay? Di ba sa old pattern, sa behavior natin na nakapattern sa old life?
Kaya ang nangyayari po sa atin lagi is frustration. Frustration. Now, let me give you a principle dito mga kapatid. Habit principle. Na kung ipamumuhay natin, dito tayo magtatapos. Kung dito lamang po tayo, kung ilalagay natin itong truth na ito na narinig po natin ngayon. Okay? I've given you many passages, mga kapatid, tungkol sa bagay na yan. That we are already a new man, we are born again. You've got to believe it. You've got to receive it. You've got to put your life in it, put your mind in it, put your heart in it, put your soul in it. Okay? Ilagay niyo po dyan. And then, from there, you need to live. Diyan ka na mabubuhay sa bagay na yan, sa kalagayan na yan. At hindi na doon sa being a natural man. No, you already, kasi sabi ko nga sa inyo mga kapatid, do you understand? It's a miracle. Hindi po pwedeng mabago ang buhay natin. Hindi po pwedeng magkaroon tayo ng buhay na bago or ipanganak na muli. It's a miracle. It's a miracle. Sana maunawaan yung mabuti nung ginamit ko po yung level doon sa creation. Nung sinabi ng Panginoon magkaroon ng ilaw, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Kung paano rin tayo nilikha, ginawan tayo ng bagong pagkatao ng Diyos, hindi po imposible yan. It is very possible. Now, listen now. Tandaan niyo po ito. Kasi sapagkat itong prinsipyo nito, it applies sa ating bagong pagkatao ngayon. Okay? What is that? Number one principle. What you do repeatedly will one day become the big things that defines you. Or the big things that define you. Okay? What you do every day, repeatedly, yan yung malaking bagay na magdi-define ng buhay mo. Yan yung magsasabi kung sino ka. Yan yung magsasabi ng yung totoong kalagayan mo. Diyan mo makikita na ako pala ngayon talaga, totoong anak na ako ng Diyos because ang buhay ko ay hindi nakabatay, hindi, yung conformity ko sa Panginoon ay hindi ko ibinatay doon sa natural man. Hindi doon sa behavior ko, kundi binatay ko sa bagong nature ko. Okay? So from there, yun na yung araw-araw na ginagawa mo. At yung araw-araw na ginagawa mo, mga kapatid, it will become the big things that define your life, Christian life. See that? Araw-araw. Ang problema, kapatid, sabi ko nga sa inyo, if there is a time in your life na nahihirapan ka tungkol sa salita ng Diyos, dapat enjoying ka eh. Kasi this is not about perfection. Listen, this is not about perfection. This is about direction. Hindi mo ginagawa sa isang araw ito na sabihin mo, perfect na, sapagkat anak na ako ng Diyos, bang, perfect nito. No. Ang pinakamahalaga rito is yung direction mo. See? Ito ang pinakamahalaga rito, mga kapatid. Again, sa araw-araw na ginagawa mo, huwag mong i-aim your perfection, but listen, stay doon sa iyong direction. Manatili ka sa iyong direction. So, that's why you have to keep it going, keep it going, keep it going, keep it doing, keep it going, keep it doing, keep it going. Okay? Now, kasi yung ipinapakita natin, mga kapatid, ay bago sa atin sapagkat bago tayong nilalang. But if you keep it doing, you'll keep it going. Okay? So, there is a direction sa buhay mo. Hindi yung parang, boom, nakapattern ka uli, maya-maya, makikita mo na yung ibang company mo, you see. Kaya nga, alam nyo, meron akong sinulat last Sunday lamang. Okay? Diba sabi ng Biblia, beware of evil company. Because evil communication corrupt good manners. You see? Bakit?
ang problema ng Kristiyano, bago tayong nilalang, nakikipag-body tayo, nakikipag-company tayo sa hindi bagong nilalang. You see? So, saan tayo nakatingin mo, kapatid? Listen, pagka dumating ka sa punto na parang nag-i-enjoy ka pa rin sa ganung klaseng company, tandaan niyo po ito, beware, be careful. Baka nandoon pa rin yung desire mo. At kapag ka nandoon pa ang desire mo, hanapin mo, nasaan yung desire ng new man? Nasaan yung desire ng new man? You see? Now listen, here's some good thing. Get this. This is a principle mo, Ted. Communication with the wrong information is contamination. Okay? Let me say this one more time. Communication with the wrong information is contamination. Now, you've got to be careful and you've got to watch out because wrong company can contaminate you without incriminating themselves. Alam niyo po ba yun? May mga galing yan. May galing sa kanya. Sila'y gumagawa ng ganyan, kaya kang i-contaminate na sila ay hindi sila maapektuhan. You see? Hindi sila ma-incriminate, mga kapatid. Hindi sila maliligaw. Hindi, napaka dunong kapatid, napakarunong, napakatalino ng dyablo. See? But listen to me now. You've got to go to the book of 1 John chapter 4. What's that? Sabi ng Biblia, greater is, that is. Do you believe that? Greater is he that is in you than he, Satan, who is in the world. So you've got to be careful. You've got to watch out. Because communication with the wrong information is contamination. You see? Now listen, there must be something in you. Kasi wag niyong sabihin sapagkat Kristiyano na ako'y nililid ako ng banal na Espiritu, meron akong divine inspiration, so that's why everything in my life is easy. No! You've got to put this in your mind that inspiration produces perspiration. You will perspire. You see, hindi madali, kapatid. Because nakita kaya lang, kapatid, minsan yung mga tao, basta inspired siya, boy, ang liksi yan, talagang trabaho, kahit pawis na niya, sige lang na sige. Bakit? Inspired. Come on, talk back to me if you can. Yeah, but that's it. Hindi dapat ito maging dahilan na para pumunta tayo sa easy na pamamaraan. You see? But listen, the Bible is very, very clear, kapatid. Very clear. So, kaya makikita natin na napakahalaga sa buhay ng tao na meron siyang sinusundan. Okay? Now, the first habit principle, kapatid, is that what you do repeatedly will one day become the big things that define your Christian life. Okay? Now, ano yung sa buhay natin? Sinabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. You see? And isa sa mga mensahe niya doon sa mount, anong sabi niya? Dapat merong thirsting and hungering for righteousness. You see? Not being right, but righteousness. Yung personality mo, that's personality, kapatid. That is the divine nature ng Diyos na nasa atin. Dapat yun ang pinapalabas. Dapat yun ang lumalabas na po sa atin. Okay? Now, yung righteousness ng Diyos nasa atin, kaya nga lagi tayong may hungering and thirsting sa fellowship ng Panginoong Jesucristo. Klarado ba ako sa inyo, mga kapatid? Ayop, malaki lamang po, simple lamang itong pinag-uusapan po natin. Okay? Now, the second habit principle is this. Tingnan nyo mabuti. This is true about that. Okay? We first make our habits, and then our habits make us. See? Sige lang. It's ginagawa natin yan, sabat yan ang flow, just keep it going. Keep doing it and keep it going. And before you know it, kapatid,
makikita nyo, araw-araw, halos hindi mo na makilala. Naalala ko, halos ngayon, ang uso ngayon mga kapatid na mga exercise na palagi mong makikita sa YouTube, Tai Chi. Tai Chi, Tai Chi, Tai Chi, Tai Chi. And after sasabihin nila, after in 2 months, your wife cannot recognize you. Yeah. Yan ang mga ganun. Para ma-promote lamang nila. See that? And do you understand mga kapatid, na ito pagka ginawa natin po ito mga kapatid, pag nalaman natin, kasi na born again tayo, maaari sa ngayon, ayoko naman magduda kayo sa kaligtasan ninyo. Kung tinanggap nyo ng totoo ang Panginoong Kristo bilang sarili yung tagapagligtas, of course, nagsisi kayo ng iyong kasalanan, kaya nyo tinanggap ang Panginoon, nag-change kayo ng mind. You see, huwag kayo magpapaniwala dun sa mga akala mo talaga nag-aaral sila ng gano'n. Hindi mo pwedeng paghiwalayan ang pagtanggap kay Kristo tsaka ang pagsisisi, ang pag-change ng mind. Okay? Kaya mo tinanggap ang Panginoon, nag-change ka ng mind na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, kaya inalaw mo ang Panginoon na maging Panginoon ng buhay mo. So yung pagtanggap mo sa Panginoon, yun ang ebidensya mga kapatid na nag-change ka ng mind. Okay? And then you allow, kung totoo ang buhay mo, kung totoo mo talagang tinanggap ang Panginoon, you allow the Lord, the Spirit of God, to work within you. You see? So ganun po yan. Alright? So, if you don't design, listen now, you've got to put yourself into God's design of your life. May design ng Diyos sa buhay mo. Ilagay mo ang sarili mo doon sa buhay mo na yon. Because, listen now, the world has its own desire. May sariling design ng mundo. Kaya nga ang sabi ni John, mga kapatid, love not the world, neither the things that are in the world. Because if you love the world, the love of the Father is not in Him. Magkakontra. Because, tayo po ay magpakonform doon sa Panginoong Kristo. But if you love the world, hindi ka pwede makonform doon. Katulad sinabi ko po sa inyo kanina, depende sa disenyo po yan. Hindi tayo nakadesign, ang fuel na ito, ang crudo ay hindi po nakadesign sa engine ng gasoline. You see? So hindi po pwede po yan. Alright? Are you getting the point? Alright. Now, so, if you don't control of your routine, and your routine now will control you. That's a part of this principle, mga kapatid. It is, sabi ko kanina, make a habit. And then, later on, your habits now is the one. Yan na yung magkukontrol sa iyo, mga kapatid. So, every day, you have a choice. Number 3, this is the last one. Every day, you have a choice. Ito na ngayon yung choice mo ngayon. So, nag-form ka na ng habit ngayon. Okay? Ano yung palagi mong ginagawa, yun ang magpo-form sa iyo. Yun ang magdi-define sa iyo. Kaya pipiliin mo ngayon kung alin yung magpo-form sa iyo. Kapatid, dapat wala ka ng desire sa mundo. Katulad sinabi ko kanina. Okay? Now, ang design mo ngayon as a new man ay nasa new man na. Alright? Now, araw-araw ay gagawa ka ng choice. Pansinin mong mabuti, kapatid, may appetite ka pa ba sa mga mundong bagay? Pag grabe pa ang appetite mo sa mga mundong bagay, balikan mo uli yung kaligtasan mo. Unawain mong mabuti yung pagiging born again mo. Unawain mong mabuti yung pagiging anak ng Diyos. Ay unawain yung mabuti yung pagiging human mo. Alright? Now, sa choice mo sa araw-araw, kapatid, is it discipline or default? Okay. Discipline is what? Yung ginagawa mo, bagamat mahirap, but you continually doing it. You're continually doing it. You see? Yan po yung discipline, kapatid. Ang default, it will come naturally. Automatically. You see? Naalala nyo, dito mga kapatid sa cellphone, may nakalagay dyan, default, tatanungin ka. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan pindutin, it will come, boom, naturally. You see? So,
automatically, it will pop up, it will come, ganyan, because nasa default status ka. You see, hindi ka pwede ng default status, kapatid. See, dapat nasa discipline status ka because you are forming a habit in the new man. Okay? Now, nagugustuhan mo hanggang sa makikita mo, kapatid, this is it. This is the new man. Ito na yung gawain talaga ng isang bagong nilalang. Alright? What is your choices? Discipline or default? Growth or decay? Growth or decay? See, ikaw ba'y lumalago doon sa bago mong pagkatao or bumabalik ka sa lumang pagkatao? Tandaan mo, hindi mo na mababalikan yun. Patay na yun eh. That's why you are having a hard time in your Christian life. Akalain mo, eto mga kapatid, I hope you're honest tonight. May ginagawa ka na gawain ng isang dati mong pagkatao na ginagawa mo na lamang for the sake ng pattern mo, pero hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Oh yeah. Yeah. Hindi ka na masaya. Ginagawa mo na lamang for the sake na, yan kasi naging pattern ko, yan kasi yung ako eh. See? Pero wala. Sabi ko nga sa inyo, nakakita na po ba kayo na halos isang oras na scroll ng scroll? Kala mo, ang dami mo nang nakita. Pero at the end, napagod na ang mata mo. Pagkatapos yan, you are still empty. Napagod ka lang. Yan ang nagiging dahilan kung bakit tanghali ka na kung gumising. Come on, come on! Tapos pagpapasok sa school, late. Tapos pag binigyan ng tag doon, kayo, sanay kayo dyan eh. Delinquency report, hindi lang yun. Sa AC, CNN. Corrective action notice. Pag binigyan ng ganyan, magagalit. Pati magulang nagagalit. Bakit? Partners in crime sila eh. Hinayaan niyang matulog, tinolerate niya, pag naparusahan siya doon sa katutulog niya dahil sa pagod niya, sa scroll niya, sasabihin ng magulang, sobra naman sila. Partners in crime. Yung mga nanay karamihan. Mga kasabwat sila. But anyways, so you understand, at the end, kapatid, kayo rin ang lugi. Bakit? Hindi ka na nag-i-enjoy. Hindi ka na mag-i-enjoy. Hindi ka na po pwede doon, kapatid. You see, kung paano, naalala ko, kamakailan lamang nagkikwento si Brother Noel, kagabi ba yun or nung isang gabi? Na ngayon, nung college pa si Pauline at saka si Tricia, no? Doon lamang si Noel nagsisimulang bumili ng mga laruan. Sabi sa kanya ni Pauline, Tay, pambira, matanda ka na. Kung kailan matanda ka na, saka ka bumibili ng laruan. Sabi ni Noel, wala kasi ako nitong bata pa ako eh. Wala akong ganito eh. Pero you think si Noel mag-i-enjoy pa sa laruan, sa mga wala. Buang manggid. Walang ganun. Hindi na siya mag-i-enjoy. Kapatid, kapag kang matanda, bumalik sa pagkabata, hindi na siya mag-i-enjoy. Buang lang yun. May diferensya yan sa pag-iisip, kapatid. You see? So, hindi na po pwedeng mangyari dyan. Ang tawag natin doon, ulianin. See? Hindi na pwedeng mangyari yun, kapatid eh. Kaya nga ang isang Kristiyano na bumabalik sa dati niya, you are just wasting your time, wasting your effort, wasting your resources, in everything sa buhay mo. Bakit? Hindi ka na pwedeng bumalik doon. Kung talagang ikaw ay bagong nilalang, hindi ka na pwedeng ilalang uli doon sa natural mo. Period. Hindi na pwede. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung caterpillar na naging butterfly, hindi siya na pwedeng bumalik sa pagiging caterpillar. Mamamatay na siya'y butterfly. Am I clear to you? See? So that's it, mga kapatid.
Isipin po natin ang kalagayan natin ngayon. Now, saan ka nagbi-build ng habit ngayon? Saan ka nagkakaroon ng bagong desire ngayon? Kapag ka dumating mo ng mga choices nito, let me tell you something. Choose discipline, choose growth, choose to become the kind of person whose habits reflect their or your dream. Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Anong klaseng pagiging Kristiyano gusto mo mangyari? See? I hope itong mensahe ito mga kapatid ay nabuksan tayo. Naging aware tayo sa kalagayan natin. Alam niyo po ba, sabi ko nga sa inyo kanina, every time na napupunta ako rito sa pulpitong ito, kinakailang ma-encourage ko kayo na ma-keep ang inyong mind focused on the new man. Being a child of God. Being a born again. Hindi yung palagi tayo parang nagwa-wonder, ano bang kalagayan ko? Kaya wala tayong pagkakaibang mga kapatid sa mga hindi mananampalataya. Nakita nyo, kaya maging sa larangan ng Christianity. Sabi ko nga noong nakaraan, sa paglago ng simbahan, yung mga Kristiyano palipat-lipat lang. Palipat-lipat. Kaya makikita nyo sa 10 simbahan, isa lang ang malago at yung 9 hindi lumalago. Bakit? Yung mga miyembro nila, lumilipat lang doon sa lumalago. Kaya lumalago, dumadami ang miyembro niya kasi galing doon sa iba't ibang simbahan na yon. Kapatid, that is not God's design. See? Listen now. Ito lagi ko po ito sinasabi. Makinig ng mabuti. If you are a Christian right now, if you are a true Baptist, you know your Bible. You cannot be a member of many churches. You can only be a member of one church. You've got to make up your mind. You have to grow. Choose growth, not decay. Choose discipline, not default. Na kung anong mangyari anong largada sa sanglibutan, sunod ka lang ng sunod ka lang sa agos. No, that is not Christianity, brethren. Sinasabi ko lagi mo pati, last, Christianity should be your ability to perform what Christ or the will of Christ in your life. Christianity should be your ability to perform the will of Christ in your life. It should be that way. Hindi po yan pangalan, hindi po yan religion, hindi po yan denomination. It is a life. Am I clear? All right. Shall we all stand, please? Naway naging maliwanag po sa atin ang lahat ng ito. Let's come to the throne of God. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang salita niyong nahayag. Please, oh God, speak to everyone. Naway makita po namin ngayon ang aming kalagayan. We are a new man. Kinakailang makita po sa amin ngayon at mag-enjoy na po kami sa bagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Please, speak to everyone tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's come to the throne of God.
Bigay Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat. Nakita niyo po, O Diyos, ang inyong mga anak na tiklop-tuod lumapit po sa inyo. May mga bagay na nilapit po kami sa inyo at pinasalamatan po namin. Salamat na ginawa niyo po kami partakers ng inyong divine nature, O Diyos. Salamat sa mga privileges na ito, Panginoon. Yeah. And right now, we're enjoying it. Na-enjoy po namin. Sa buhay po namin, O Diyos, wala nang kasing exciting. Ang mundong ito, they cannot give, the world cannot give us the excitement, O God, that you've given us. Because even our discernment, Panginoon, this time, napakaganda na maiisip po namin ang inyong kaisipan at mapapasa amin ang inyong kaisipan. Now we can understand your plan in our life. It is because of the discerning spirit, the understanding, the capability, the ability to receive the things of God and to understand the things of God is now what we possess. Thank you, O God. We praise you for what we have. We praise you, O God, for all these blessings. Mapakaraking pribileyo, O Diyos. Thank you, O God, for saving us. It all started from there. Being a new man, being a born again, being a child of God. Diyan lahat po nagsimula ang lahat. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na every time na makapakinig po kami ng ganitong klase mensahe, maging maliwanag po sa amin. Upang sa araw-araw na pamumuhay po namin, ay maipapakita po namin, makikita po namin sa aming sarili na totoong kilala po namin kayo. At we also have the assurance that you know us. And we love you because you first love us. That's the key, oh God. Thank you. We praise you tonight. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats, please. And did you get something?